kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter, and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kawawa naman tayo, di ba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. Kaya lang naman tayo nagiging emotional kasi either gusto nyo o hindi natin gusto si Bato. Pero sabihin mo si Juan de la Cruz, tanggalin nyo lahat ng pangalan ha. Si Juan de la Cruz ay may warrant ngayon galing sa abroad. Pwede bang kunin na lang at ipadala doon? Sir, nakausap niyo si Senator Bato? Not today. Actually, from the day na lumabas until today, ako hindi ko nakausap. Parang sa minority, parang I think yung lawyer lang nakausap ko kita. Ano may advice niyo, sir, sa kanya? Just in case na ma-confirm na meron ng warrant? Preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi dito nauna na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And kung may debate man, no, kung applicable sa kanya yung extradition rules o hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, di ba? Yun lang ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, dictatorship na tayo. Sir, hindi niyo papayagan, sir, na mangyari yung nangyari katulad kay dating Pangulo? Well, pag sinabi mo kasing hindi papayagan, it's a question of authority and power, di ba? So, siyempre, kanino ba susunod ang mag-aaresto police? So, the question is doing what is right. So, when there is a question this big, what's right is is there a danger in waiting and letting the court decide? Diba, unlike President Duterte, sabi nung iba, baka maging emotional, baka mag-people pa. I don't know. Ang daming baka, ang daming kaya dapat hulihin ka agad. But kay Senator Bato, if he is detained or he's arrested here and even given bail and then decide ng korte, may danger ba kahit kanino? So yung petition kailangan mag-decide yung government? Yeah, I don't want to go into the details nga kasi detalye na yan ng abogado ni Senator Bato at saka ng International Criminal Court. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang magde-decide? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter, and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sir, yung extradition daw po, ang sabi, kung state to state, okay. Pero ito, sir, court to eh, international court. Okay, so Pilipino ka, kinukuha ka sa ibang bansa, wala kang tatakbuhan. Kawawa naman tayo. Sir, yung surrender. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. So, tignan nyo yung history ng Philippine Constitution. Before the 1987 Constitution, kung saan nagagaling ang arrest warrant. Kaya, except for certain strict exceptions, halimbawa sa Bureau of Immigration, na kapag pumapasok yung foreigner, pwedeng arestuhin ng BID, hindi ka pwede mag-aresto ng walang pahintulot ng korte. So kung may arrest warrant galing saan man, hindi ba ang pinaka-logical? Kayo ang mag-isip, kayo ang inaaresto ngayon. Let's say, kinover nyo yung drug war. May nag-testify ngayon na hindi ordinaryong media yan ang nagtuturo. Yan ang nagsabing patayin yan si ganito, patayin. Hindi ka pwedeng pumuntang korte. Pero international court to, sir. Tapos pumunta sa lower court, sa local court? It doesn't work that way. That's completely wrong. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan yung international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. We have a Philippine government. That's totally, kung sino man ang analyst na nagbigay no, na mas mataas ang ICC, walang po yun, walang basis in law. So, sir, it's the local unlike yung di ba, yung RTC is higher than the MTC, CA is higher, but that's all local courts. Sa international, you have to give your consent. That's why even sa international tribunals, kailangan sabihin. That's why the US is not part of the ICC.
Kasi they did not give their consent. Senator, Sir, sorry, Senator Bato, Yes, even yes. lastly, Yes. wala ho kasi siya ngayon, would you advise him against hiding? Ang hirap magbigay ng advice sa sitwasyon, but I think the main advice should really be to our leaders, which is have faith in the Philippine criminal justice system, have faith in our courts. Kasi in the end, I might like or I might not even like yung decision ng korte. Baka nga sabihin ng korte, it's valid and send him there, then ibang debate naman yon. But sa akin, dun pa lang ako sa debate na pag nag-disagree tayo, sino magde-decide? So, for example, na disagree ako na pwede kayo mang-interview dito, lumabas na kayo ng Senate. Even if I was Senate President, ganun na lang ba yun? Di ba walang referee, walang arbiter, walang plenary o walang korte na pwedeng magtanong? So, pag sinabi ko sa inyo na ngayon na bawal na cellphone sa Senate at tingin yung labag yan sa freedom of the press, can't you not go to court? So pag sinabi, sir, na pag-iwalaan yung ating justice system, that means huwag isurrender si Senator Bato sa No, ICC? it's not about surrendering eh. Kasi option naman nila na hindi nila ipadala kagad eh. Option naman nila i-surrender sa court natin eh. Sila naman namimili kung saan nila dadalhin. Kaya nga ginagamit yung word na kidnapping. So kung alimbawa ako, hinuli mo ako ngayon, dinala mo ako sa bahay mo, hindi ako sinurrender sa bahay mo. 'Di ba? Pero kung meron kang kahit anumang papel, sa korte mo ako isusurrender or at the very least sa police, tapos yung police doon ako dadalhin. So yun po ang alangan talaga sa akin na may sistema tayo sa bansa na kahit sino pwedeng damputin na lang. Tapos kung saan itapon. The world will continue to progress. There will be a lot of international tribunals. There can be you're talking about the International Criminal Court. What if we have an ASEAN Criminal Court? What if we have an Asian Criminal Court? What if we have a Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia Criminal Court? Yung ibig sabihin, kahit anong warrant na lang, hindi ka na pwedeng pumunta sa korte mo tapos ipapadala mo ng court. You have to look at all the possibilities here. So nangyari na nung nangyari kay President Duterte, yung mga antay kay Duterte, natutuwa. Yung mga gusto kay Duterte, nalulungkot. Did it help us as a nation? Did it provide jurisprudence? Did it give us wisdom? May guidance ba? Ngayon kay Bato, meron tayong chance. Hintayin natin kung ano sabihin ng korte. Kung kailangan natin pabilisin yung korte, pabilisin natin. Makiusap tayong bilisan nila. So sir, option ba na gawin yung sanctuary yung Senate? I would say na sana hindi na. Kasi ang kailangan mo ng sanctuary pag may extraordinary, di ba? So katulad ng mga kasama natin, di ba, na sorry, nasa dulo ng dila ko yung pangalan. Remember panahon ni President GMA, sila Teddy Casino, hindi rin lumabas ng house kasi hindi ma-aresto. Kasi nga extraordinary yung sitwasyon. Why create that situation? So if they think that they should arrest him, arrestuhin nyo, dalhin nyo sa police, dalhin nyo sa korte, let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung ano man, then let him have his day in court. Kasi pag dito magkaka-tension pa tayo. 'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy, our freedom, our sovereignty. So ang pinag-uusapan na dito ang isang Pilipino ba? Kaya lang naman tayo nagiging emotional kasi either gusto nyo o hindi natin gusto si Bato. Pero sabihin mo si Juan de la Cruz. Tanggalin niyo lahat ng pangalan ha. Si Juan de la Cruz ay may warrant ngayon galing sa abroad. Pwede bang kunin na lang at ipadala doon? I think any lawyer in their right mind or law student will say, sandali lang, dapat may korte muna magsabi kung valid yun o hindi. So sir, wala kayong communication pa kay Senator Bato? Mag-e-effort ba kayo na kausapin? Ay, open lang kami and I think yung staff naman nila nandito. But usually kasi ganyan, it's not really a Senate matter, it's between him and his lawyer. But in prayers at kung anuman support, and of course advocacy. Diba? So, nung nagtanong kayo, hindi naman namin iniilagan yung mga questions. Sir, regarding dun sa hearing on Friday, babalik ko si Senator Ping as chairman ng committee ng Blue Ribbon, and then sa Friday, invited si dating Speaker Romualdez, si Saldico, and then 17 congressmen. Hopefully, magkaroon kami ng pagkakataon bukas at Thursday makapag-usap ulit ng minority. Gahol lang sa time ngayon. At yun nga, hindi kami kompleto. Tatlo ang wala. Tatlo ba? Dalawa. Ang wala. Dumating si Sen Bongo, so dalawa yung wala. But yun nga, we just agree in the principle na we have to go after the masterminds. And yung frustration, we feel the frustration of people,
'di ba, na we feel the outrage and tama na lumalabas nga yung mga corruption, pero yung panggugulo nung mga linya. So the question really, remember, hindi naman dapat primary ang Blue Ribbon. And remember, yung ICI, biglaan binuo yun. So marami talagang, so let me put it this way, kaisa kami with you in trying to find the perfect solution for this gruesome crime. Diba? So hindi kami satisfied sa takbo of how we as a nation are handling this massive corruption scandal. Pero sir, this is a syndicated, systematic, hindi to yung corruption na lumaki lang. Diba? Sinindikato to. So kailangan matukoy tapos matibag yung sindikato. Sir, kung si Senator Bato chooses... I don't even want to go there muna because nga sa dami ng problema, isang malaking problema, credibility ng ating leaders. So do we want the debate to be whether pwede siyang hulihin dito o hindi? I'd rather the debate be simple, have his day in court, di ba? And hindi pa naman siya nag-intimate na dito siya. Oh. Kasi alam mo, yung sa akin yun ba, yung argumentum ad absurdum, you always bring the argument to the absurd. Para lang mapag-aralan mo. So halimbawa, nandito siya. How long? And then, hindi ba dadating yung time na magbobotohan? O hindi ba yung public opinion nag-iiba? Hindi ba yung decision, o pag nag-decision ng korte laban, magbabago ba? So magiging absurd masyado yung sitwasyon. So I'd really rather that Malacanang, the DOJ, all of our authorities agree na in the end, korte ang mag-decide and let the court decide. Sir, may nabalitaan ba kayong coup daw uli against SPU? Basta't naman nag-break tapos may balikan, parating pag-uusapan because nga sa 24 members, di ba, siyam kami, and then yung outside environment, di ba? But having said that, usually pag maingay yan, wala yan. Pero nag-attempt ba, sir? Wala nang attempt na. Ay, people always talk about it. Everyone in the minority wants to be in the majority, di ba? Everyone thinks they can do a better job. But ako, focused ako na may job ang minority ngayon. And I think our biggest job now is to give better ideas for the budget. Hindi to renewal to, hindi to ordinary lang na parang let's do it better. Hindi, let's redo everything. So, yung minority will actively participate sa budget deliberation. Yes. At kahit dun sa Blue Ribbon Committee hearing para maganda yung direction. Yes. Pero syempre, hindi naman kami lahat member at the same time. So, magde-delegate din kami. Thank you, sir.